Praise the Lord. Ganda to yung Isabela. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila is ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Evangelist Pastor, well-disciplined men and beloved Son Pastor and Son Meda, and I also great the whole family of our beloved Pastor, our beloved Lutz and beloved Mr. Falfors, and lahat ng beloved children, sa aking mga beloved co-workers, co-preachers, lahat ng mga narito, minamahal, mga kapatiran, magandang gabi po sa lahat. Hindi ko makakalimutan nung ako po'y na-save dito. Akala ko yung ganun lang minamahal, no? Na ako'y tinawag ng mahal ng Panginoon, nabautismuhan, gumaling. Hindi nung ako'y dumalo sa, kasi na-save ako sa Baguio Crusade, that was 1991. Ako po'y kasalukuyang nag-aaral sa Benguet State University. Nung ako'y dumalo sa dako po ng Baguio Convention Center, nilapitan po kami na mahal na magpatutuo. Nung pagkatapos ko pong magpatutuo, tumayo po ang ating beloved Mama Der at sinabi niya na, mga kapatid, manalangin tayo ng ating pong mahal na kapatid ay tatawagin ng mahal na Pinoon sa kanyang malawak na gawain, gagamitin siya. Hindi ko alam na ako ang pinatukuyan nung minamahal, pero tumayo po siya after nung ako'y nagpatutuo. Sabi ko, ako ba yung tinutuan, parang ako yung sinabi, minamahal. So mula noon, patuloy kong dumadalo. Nung time na yun pala, nung sinabi ni Beloved Mama Der, mayroong lumapit sa akin, sabi niya, kasama ka na, kukuha ng tithes and offering. Tingnan mo doon sa blackboard. Nandoon nga yung pangalan ko. Hindi naman ako member ng Finest Choir. Hindi din ako worker, minamahal. Saka yung suot ko, hindi pa ako nakaputi noon. Naka-rubber shoes pa ako, minamahal. Sabi, bakit kaya? Bakit kaya ako sinama doon sa kukuha ng tithes and offering, yung bibigyan ng offering cloth. Yung pala simula na yun na ako'y tinawag ng mahal na Panginoon. Amen. So to cut it short, minamahal, nawalan ako ng gana ng pag-aaral. Nung ako'y napunta sa University of the Philippines sa Los Baños, 1-month seminar after ng crusade, palagi kong napanaginipan nating beloved Mama Der. Sabi niya, anak, bumalik ka na. Akala ko panaginip lang yon. Hanggang ang panaginip ko, sabi niya, pag hindi ka babalik, lahat na sakit mo na gumalik, babalik sa'yo. Doon ako natakot. So nung nabalik ako sa Baguio, nagpa-enroll ako ng fourth year, first semester. Wala na akong gana makinig sa professor. Hindi na ako nagdala ng libro, wala na akong dala ng notebook. Ang dala ko, Bible na po, minimal yung maalala ko nung crusade na yun, ay namimigay po sila ng New Testament na Bible. No? New Testament na Bible. Yun po yung pinalit ko doon sa aking notebook. Tinanggal ko yung notebook at yun ang ipinalit ko sa cover ng aking notebook. Pag nagli-lecture po yung mga professor namin, kasi yung mga professor sa Benguet State University ay nag-Amerikana po yun pag nagli-lecture, minamahal. Bigla po kong sasagot na, Amen, praise the Lord. So sabi ni Professor yung sa agribusiness, yung pinaka-department head, sabi niya, what happened to you, Mr. Quarteros? Sabi ng mga classmate ko, na-born again, sir. Parang nabaliw, parang gano'n. So, hinito ko na yung pag-aaral ko, nakapag-decide ako mag-full-time. Si beloved ko, nanding yung sinamahan ko pagdating ko sa pastoral house. Parang napakabilis ng panahon. Nung that was October 21 nung ako yung pumasok, 1991. Nasave ako crusade ng April 21 to 27, 1991. Nung pumasok ko sa pastoral house, may crusade ang Cebu. Pagka-December, tiningnan ko, wala yung pangalan ko. Sabi ko, kung talagang tinawag ako ng Malapinood bilang full-time worker, makasama ako sa Cebu. Kinikwento-kwento ko yan doon sa quarter. Sabi na, lakas ng mo Brad, kami nga 5 years na dito, wala pa kaming sure na makasama. Ikaw, wala ka pang
wala ka pang 3 buwan o wala ka pang 5 buwan, makasama ka. Sabi ko, basta makasama ako. Basta yun ang hiningi ko na sign. Nung aalis na sila ng Sabado, overnight prayer, bigla ko nilapitan, magpatotoo daw ako. Doon patotoo naman ako ulit. First time na nagpatotoo ako sa pastoral house sa Novaliches. Pagkatapos ko ng patotoo, nag-Bible study uli ang ating mahal assistant pastor. Hiniram yung Bible ko. Bible mo rin, hiramin yung beloved Mama there. So binigyan ko, bakit kaya? Yung Bible ko, hiniram yung Bible ko, kabibili ko lang yung mura lang po yun, minimal, mga 150 pesos. Tapos nag-Bible study siya. Maya-maya may nabumulong sa akin, tingnan mo doon sa listahan, pupunta ng Cebu. Pagtingin ko doon, additional, nakalagay yung pangalan ko na kasama ko sa Cebu. Amen. Praise the Lord. Sa crusade. Pagkatapos ng crusade ng Cebu, kasama din ako na iwan minimal. Pero yung duty ko sa pastoral na tagahugas ng kaldero, tagahugas ng plato, tagatapon ng basura, ganon din ang duty ko sa Cebu. Ganon pa rin, taga-kuskus ng kaldero, yung mga workers sa Cebu, sabi niya, yung tutong brand, huwag mong itapon dahil kainin namin bukas yan kasi grabe pang pagsubok ang Cebu noon. Pero bang 60 po yung naiwan after crusade, ang budget po ay wala pang 1,000, 60 po yung kakain. So talagang hirap, minimal. Alam ko na yung lahat na tutong na kinukuha ko sa kaldero, pinapatago po yun para kakainin lang inabukasan. Bibili lang sila ng bagoong. Tapos nung nag-krusada uli, 1991 yun. Tapos nung nag-krusada uli, nagulat ako minimal, nag-krusada uli 1995. Nagulat ako, nung pumunta na sila ng Surigao, sabi ni Beloved Mama there, Brother Danny, bukas sumunod ka anak, mag-aeroplano ka. Lahat nakabarko, ako po pinapa-aeroplano mag-isa. Sabi ko, bakit kaya? Pinapa-aeroplano ako. So, gusto nilang magbarko ako. Sabi ko, sumbong ko kayo kay Mama there. Takot naman sila minumahal. So, kinuhaan ako ng ticket. Sumakay ko sa aeroplano. Pagsakay ko sa aeroplano, naalaala ko yung bata pa ako, nagharap ako na makasakay sa aeroplano. 11 o'clock po yung flight ng aeroplano na sinakyan ko from Cebu to Surigao. Yung pala yung aeroplano na tinitingala ko nung bata pa ako na darating ang panahon, sasakyan kita. Kasi pinakarilo namin yun pag alas 11, pagdadaan na yung aeroplano, anak, sabi ng mama ko, umuwi na kayo, alas 11 na yan. So natupad po yun, nung nakasakay ko sa aeroplano na yun, ginamit po ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved Mama there, sabi niya, mag-aeroplano ka anak. So ang pangarap po natupad, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. So yung sinabi na, gagamitin ka ng mahal na Pinoon sa malawak na gawain. Nung nag-mission po ng ating mahal na pastor sa dako po ng Abu Sayyaf, ako po yung tinawagan, Brother Danny, mauna ka, mag-ayuna ka ng 10 araw. Opo, mahal na pastor, kasi mauna ka doon sa Sulo. 7 days pa lang yung aking fasting, tinawagan ako ni mahal na pastor, ilang days ng fasting mo? Yung 7 days na po, mahal na pastor. Mauna ka doon, tama na yan. Ako na ang mag-back up sa'yo. So sumunod ako, minamahal. So nagtagumpay po yung mission na yon. After po ng mission na yon, akala ko tapos na. Akala ko tapos na, minamahal. Mayroon pa pala. Mayroon pa palang mission. Napanaginipan ko ang mahal na pastor, sabi niya, inakbayan ako, sabi ng mahal na pastor. Habang naglalakad kami sa ilalim ng puno ng mga niyog na malawak na plantation, na yung mga bunga ay, yung mga nahulog, tumutubo na po, minamahal. Nadaanan po namin yung kubo. At yung nasa loob ng kubo, nanonood ng TV program. Narinig po namin yung preaching niya sa loob, nanood pala ng TV program. Preaching ng malapastor ang nagpanonood. Umalingaw-ngaw po yung sabi ng malapastor, communism is satanism. Sabi niya, yan ang gagayahin mo. Sabi ko, malapastor, hindi ko kaya yan. Nagalit pong malapastor sa akin, duwag ka! Tapos nakagising ako, ano kayong ibig sabihin nun? Tapos bigla po akong na-assign doon sa Cagayan Valley. At ito na pong minamahal. Yung katuparan doon sa panaginip ko. Diretso na lang tayo nung last Sunday.
bigla po kong tinawagan mga before Sunday, nung Sunday lang, bigla po kong tinawagan ng 17th Infantry Battalion, Doorday Battalion. Sabi niya, Brad, bakante ka ba? Mayroon tayong papasukin, pinakamalaking kampo ng NPA. Saan po, sir? Sabi ko, sa Lagom. Yung Lagom na yon, matagal ko nang narinig yon. Nung pumasok kami sa Sinundungan, Marag Valley, yan po yung kinikwento ng mga NPA na nabaptize sa atin. Yan talaga yung pinakakampo nila, yung Lagom na yan. Kailan, sir? Sabi ko, sa January 19, Linggo. Ay, hindi ako makasama, sir, dahil Sunday service. Oo nga, no, sabi niya. Mayroon pala kayong pananambahan. Sayang. Sa lahat na pinupuntahan natin, Brad, ito talaga ang napakaraming NPA. Sabi ko, ay, Linggo kasi, sir, hindi pwede. So, kinalimutan ko na po yun. Nung papalapit na po yung Linggo, na naginip po ako, na nagpaalam po ako ng at sa ating pong beloved Minister Weldy James, beloved Pogs. Nagpaalam daw ako sa kanya, beloved Pogs, tumawag sa akin ng military. Mayroon po papasukin ng malaking kampo ng NPA. Sumagot ang beloved Mr. Pogs, puntahan mo kaya, puntahan mo. Puntahan mo, tuwang-tuwa siya. Tapos pagising ko, kininto ko sa beloved wife ko, sabi ko, pupunta daw ako doon sa papasukin ng military. Sabi naman niya, hindi ka pwede kasi Linggo. Di, mag-chat na lang ako kasi baka kalooban ng malapit. Di, nag-chat ako sa beloved Mr. Pogs. Sumagot ng ating beloved Mr. Pogs, praise the Lord. Sabi niya, praise the Lord. Mag-fasting ka, kuya. Nag-response naman ako na, tapos na po ako nag-fasting ang absolute beloved Pogs. Sabi niya, praise the Lord. Sabi ko, approve. So, approve. Amen. Praise the Lord. Di, kininto ko sa approve. Nandoon si beloved Brother Boy Azores, kasama yung kanyang si Brother Angelito. Nag-practice po sila ng choir sa Region 2, ng Cagayan Valley. Sabi ko, Brother Boy, sama ka, saan? Saan? Ninong, sabi naman sa akin. Sa kampo ng NPA. Isip siya. Saya, sige, natapos yung practice nila, alas 12 na yata, magagalaw na, alas 12 na. Tulog muna ako ng 1 oras sa hotel. Balikan muna lang ako ng alas 3. Pagbalik ko, tulog na tulog siya. Sabi naman yung kasama niya, may lagnat. May lagnat. Sige, balikan ko na lang. Ang expectation pala niya, hindi ko na siya isama dahil may lagnat nga. Binalikan namin uli. Ibig sabihin, kalooban talaga kasi binalikan. Sumama. Pagpasok namin, pagsakay namin sa bangka, nagulat ako, parang 5 6x6 na sundalo kasama pulis. Sabi ko, parang gera yata puntahan namin. Sakay kami sa bangka. Nandoon ang batalyon commander, nauna na. Pagtapos nung naglakad na kami, 33 na ilog na parang malayo yung ilog na yun, na tarang tawirin mo. 33 na tawid. Akit sa bundok, 33. Isang tawiran pa lang, tinanong ko na si Brother Boy, Brother Boy, kumusta? Balik na lang ako. Ninong, hindi ko kaya. Ako, hindi ka pwedeng iwanan dito kasi lahat papunta doon sa kampo eh. Eh kung iwanan ka dito, baka makidnap ko. Talagang kalagitnaan, putik hanggang tuhod, tas tawid ka sa ilog. Pati ako, nakalakad na ako ng 12 hours doon sa San Fernando. Nakalakad na kami ng 4 hours sa Sinundungan. Pero yun talaga yung yung lakad na, pagtanong ko, 3 ilog pa lang, 33 na ilog ang tatawirin namin. 3 ilog pa lang, parang gusto ko na rin bumalik. Pero sabi ko, nakakahiya naman. Yun na panaginip kung pupuntahan. Tinapos namin yun. Nauna na pala si Brother Boy doon. Pagdating namin doon, daming nag-antay. Ang maganda po, minamahal, halos nandoon ang mga department ng gobyerno, Department of Social Welfare, nandoon po yung DepEd, whole of the nation abroad nandoon. Nagsasalita na lahat, nagsalita yung police, nagsalita yung sundalo, lahat na sila nagsalita. Ako ang pinakahuli. Ako po yung nag-preach. Sabi ko, kamatayan yung pinunta namin dito. Palamya-lamya ako mag-preach dito. So, talagang binitawan ko na yung inisip ko palagi, sabi ng mga pastor, back up prayer ako sa iyo. So, hindi ko minabal palaging, hindi ko kinakalimutan palagi na nandiyan ang backup prayer ng ating beloved President. Yung pinitawan ko yung
ang komunismo ay satanismo, alam mo yung nagpitukutuhan, nagtatawanan lang ng mga pulis doon, biglang nagkaroon ng attention sa preaching. Naging seryoso sila dahil pwedeng mag-gera noong panahon na yon. Nung binitawan ko yun kasi nandun po yung mga NPA sa harapan. Sabi nung kausap ko na NPA, sabi niya, yung mga NPA dati yan, Brad, mga ano yan. Pagbitaw ko ng communism sa satanism, tapos quote ko ng verse na walang almas na magtatagumpay laban sa iyo. Tuloy-tuloy na yon within 12 minutes lang. Kasi pag uwi namin, magabihan na kami. 12 minutes yung preaching ko, minamahal. Nung sinabi ko, lumapit sa harap lahat. Pati pulis, pati sundalo, lahat ng mga tao nakarinig, lumapit po sa harapan, nagtaas ng 2 kamay, minamahal. Pinatanggap ko lahat. Pagkatapos ang tanggap, kumanta si Brother Boy ng I Surrender All. So parang kasama na rin pag-surrender yun kasi surrender eh. Ay kumanta ng I Surrender All. Tapos yung battalion commander na taga-Upper Kalinga, yung Tinglayan, yung talagang mamubugot ng ulo, matapang na battalion commander, sabi niya sa akin pagkatapos ng preaching, maganda, spiritual, effective, sabi niya, effective. Sabi niyong MC, kinausap ko ng MC, Brad, biglang bumait yung mga tao sa harapan. Biglang bumait yung mga tao sa harapan. Ayun ang problema namin, yung pag-uwi. Kung pagpunta pa lang halos mamatay-matay na kami, paano sa pag-uwi? Pero lahat na survive para namin yun. Ako naawan ako sa beloved wife ko dahil binitbit na siya ng 2 sundalo dahil hindi na siya makalakad. Hinahawakan yung isang kamay, 2 sundalo, binitbit na siya. Para gusto na lang, inopera na siya ng battalion commander. Ano ma'am, ilagay ka na namin sa duyan para pasanin ka na lang na sundalo. Kasi pag alas 7 na ng gabi, maabutan kami ng hating gabi doon. Nahiya naman siya, parang pilit niyang inakpang kahit ganun-ganun lang ang pagputik pa hanggang tuhod, minamahal. Dalampasan po namin yon. Sabi ng battalion commander, itong ganito Brad, pag nag-training kami, pag maabot mo na yung limit, pinupush pa rin namin. Para pag lampasan mo, pag sunod na mission natin, kayang-kaya mo na. So, salamat sa prayer ng ating beloved parents in the Lord, the prayer of the beloved children, minamahal. Yung approval po ng ating beloved Minister Folks. Tayo po ngayon ay talagang kinikilala. Sabi nga nila, wala kaming tiwala sa pare dahil ang pare may connection sa NPA. Wala kaming tiwala sa mga pastor dahil ang mga pastor, mga duwag. Ang tiwala namin sa Jesus Miracle Crusade dahil hindi kayo natatakot. At lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating mahal na Pino. Mag-alay po kami ng awit at mga taga-Isabela pa.